naman sa isang episode ng Kapihan Session! Ito na, Kapihan Session na. Galing kay Jorens 101. Opinion sa WTB Tix League 27.5 by 1.95. Ano? Gulong? Oo. Wala experience sa 27.5. Pero nakapag-Tix League ka na dati, di ba? Tix League. Oo. 700 by 28. Hindi mo madulas pagka basa. Madulas. Madulas? Madulas. Oo. Madulas. Kasi wala... Goma lang siya eh. Walang mga thread. Walang thread, walang guhit, walang kahit ano. Yun yung dinala ko noon, nag-monasteryo tayo eh. Oo. Bato rin sa diretso. Sa patag, sa asfalto. Patag, pero nakakatakot talaga sa basa-basa. Lalo na pag may lumot, I think automatic yung pag may lumot. Pag maulan. Oo, pag maulan. Like this. Kung ang trip mo ay mag-criterium ng tuyo tsaka asfalto, yan, okay yan. Pero pagka yung pang daily mo, delegates. Lalo yung mga metal plates. Ay! Oh. Oo. Simple. Oh. Paano ka sa release ng trend? Oh, release ng trend. Tapos kahit yung mga bakal sa tulay. Tanggal ang antok mo talaga doon. Tanggal ang antok mo, safe lang. Babaa yung paa ko lagi dun eh. Oo, ayan. Ingat sa pagbili. May pros and cons yan. Galing kay SCP-09669. Paano daw gagawin pag nasa ahon tapos laspag na? Paano maximize yung pahinga during ride? Tulak. Pahinga, no? Tulak. Hindi. Cadence. Baba ng... Akyat ka ng abyo. Tirahin mo sa cadence. At saka, doon pa lang siguro sa umpisa ng ahon, i-pace mo na yung sarili mo, no? Baka kasi sa baba pa lang ng ahon, biniwala mo man yung sarili mo. Hindi mo matapos sa taas. Ayan. Pace yourself. Pagka napapansin mo na medyo buwibigat na yung hinga, ayan, medyo gaana mo yung gear, tapos hinay ng konti. Tapos follow up niya, paano daw ma-maximize yung pahinga during ride? Power nap. Power nap, pwede no? Tsaka hydration. Tsaka kain. Tulog ng ganyan. Yung minsan mga 10 minuto, 15 minutos na ganyan, di ba? Yan, minsan pag naglalong ride kami ng mga multi-day, tapos di ba Tulog talaga, singit ng tulog. bumabiyahe tayo ng mga madaling araw. Ayan, nagsiset kami ng oras para mag-power nap. O, galing kay CS Strike. Ano marirecommend natin bike commuting tires and inner tube for MTB, yung hindi madaling mapuncture ng staple wire or bubog? Nakakenda lang yung MTB ko eh. Oo. Kenda lang eh. Pero okay naman. Makunat yung kenda eh, no? Hindi siya madaling mabutas eh. Dalawa Hindi na ako makaranas ng puncture sa nung Panaracer. Tsaka ngayon, Vitoria. Oo. Tapos naka-tubeless pa. Oo, kaya kung gusto mo mas specific, yung mga 60 TPI below na gulong. Kasi mas madami yung ply niyan. Yun nga lang, yung weight penalty, mabigat talaga yan. Pero yung sa puncture protection, isipin mo na lang. Oh, matuling ka nga pumapadyak. Oh, tapos na butasan ka. O di yung yung ginay mong tulin, wala din, mauubos lang din sa kakabulkanize, no? Flat. Flat. Yan yung naranasan ko sa Bicol. Yung gamit kong gulong ay yung Panaracer ko na slick. Oh, di ba puro flat ako nun. Nakatulog ka nga eh. Magaan nga siya. Kaya lang, madaling ma-flat. Meron pa sa Between, sa Decathlon, yung Between puncture proof. Yan. Yan, okay din yun. Mabigat lang, pero makapal yung goma. O, galing kay Rex Anaya. MTB converted to gravel bike. May advantage ba yan or disadvantage? Geometry. For bike packing or bike touring? Touring. Okay lang yun, touring lang. Well, unang-una, geometry talaga kasi ang MTB aggressive lagi ang geometry. Tsaka pagka nag-drop bar ka nun, lalayo yung reach mo eh. Lalo ka pang magiging aggressive. So usually pag MTB ginagawang drop bar, nakikita mo yan. Halos ang iiksi na stem. Oo. Para maayos yung posture. Medyo malikot na yung manibela mo.
Pero pag natsambahan mo na bumili ka ng MTB na maliit yung size sa'yo, ayan, pwede yan. Makakag 80mm na Oo. Pero kung ang MTB binili mong size ay saktuhan sa'yo, tapos nag-drop bar ka. Pero naalala mo nung kapanahunan, men, nung pinag-uusapan natin yung lalagyan ng drop bar yung MTB. Dumating tayo sa panahon na pag-i-imagine mo, baduy. Oo, dati. Oo. Ngayon, hindi na. Hindi na. Kumbaga, pasok na sa gravel nun, no? Master Yugo man, permanente na yung drop bar sa fat bike mo, di ba? Oo. Kumbaga, kapiyan ata natin sa Laguna Loop yun, na nabanggit ni Ian, nasa US. Baduy. Oo. Hindi, ginagawa talaga. Ginagawa nila sa US. Oo. Kumbaga, late lang tayo nag-adapt dito. Hence our gravel riding. Tapos sa gravel nga ngayon, may nagsiset up ng gravel bike nilalagyan ng gulong pang MTB. Okay, galing kay Eric Benitez. Shimano 105 na RD 28T ang pinakamalaki. Pwede ba siyang lagyan ng 34? Hindi pwede, no? Wala 105. Short cage yun, di ba? Ha? Short cage siyang 105. May short cage, may medium. Pag medium, usually, pag ating medium, Oh, pasok abot pa yan ng mga 36. 36 lang, I think, na mga Hanggang, medium. tsaka nakasulat yun sa box ng ano, ng RD. Kung ano yung kayang abutin ng fully. Kumbaga sa Tiagra ko ngayon, ang pinakakaya niya hanggang 34 lang. Pero yun na magandang pinakasimpleng magka-idea ka. Short gauge usually hanggang Hanggang 28. 28. Oo. Ang medium 30, 34, 36. Oo. Mas long na yung mga tatanggap ng mga 38 mataas. Pero pwede mong gawa ng paraan, goat link. Oo. Kaya lang, pag nag-goat link ka, ang daling mabend. Kaya ang daling mawala sa tone. Okay. Galing kay Dono Rabol Bengorilla. Safe ba mag-bike kapag bulag ang isang mata? Safe ang pinag-uusapan. Safety. Kaya pero hindi safe. Makapag-bike ka pa rin pero hindi safe. Kapag may kasama ka, assisted. O kaya kung nakapag-adapt na yung mata mo ng matindi. Ang nangyayari kasi dyan, kaya kasi dalawa yung mata natin, para nag-gauge mo yung kung gaano kalayo. Halimbawa, itong reach ng kamay ko, alam kong ganyan kalayo yan. Pero pagka isang mata lang, ang hirap tansyahin. Hindi ko, kung halimbawa, dati kang dalawang mata, Oo. tapos biglang nabulag yung isang mata mo, not hindi safe. Kasi ngayon, minsan pag napupungin ka, di ba? Oo. Tapos babay ka, tapos gumanyan ka, nag-iiba yung ano mo eh, yung... Oo, naging iba yung depth perception. Oo. So mahirap. Kasi pag nagbabay ka ako, tapos tumulupawis dito, mapaganyan ako, nahirapan ako mag-balance or... Oo. Kaya kung recently na nangyari sa'yo yan, ayan, pasama ka muna. Galing kay Kurt Azul, ano daw nangyari sa BISP complaint? Andun, nasa tambakan ko na. Hindi ko pa nabubo. Oo. Pero nag-swap kasi may ni-doc niyan. Yung manual trainer ko dun sa frame and fork niya. Ayan. Pero bubuhin ko yan mga master sila. Bubuhin mo na. Bubuhin ko. Ano kasi, 25 sila lang yung kasya na gulong eh. Kaya 28! Hindi mabubuo. 28 nung kinikil mo. Pumasok ang 28. Tapos yung tire clearance, gali kabok lang yung kasya eh. Tapos dadali mo sa agayok kanina. Pwede nakasagasa ka ng lakaw. Naipit yun eh. Oo. Sinap ko kay Charles kasi sinubukan ko lagyan ng drop bar. Yung size kasi nun ay size 51. Haba. Sobrang haba. Yung size ng gravel ko ngayon, size 43. So, kahit anong gawin kong paraan, hindi umabot. So, imbis na matambak sa bahay, pinatambak ko sa bahay ni Charles. Andun. Andun pa rin. Pero nung panahon na naka-butterfly yun, abot ko yun eh. Ilang bigol mo yun? Galing kay Vin Marcos. 6-footer daw siya. Hingi siya ng specific size na gravel bike na pwede sa kanya. Kasi plano niya mag-switch from MTB to gravel. Large. Pero naman, Large, no? May size chart naman yan. May size chart sa Google. Tsaka sa bike manufacturer, meron din yan.
Tsaka ano, pero depende sa ano pala yan, sa brand. Oo. Kasi minsan may large na sobrang laki, Mm. may large na maliit. Depende. Halimbawa, yung ano ba yung brand? Dati yung Norco nila, yung small yata, parang medium sa kabilang brand. Mm. Pag Canadian yata, malaki. Hindi ko alam kung ano exacto basta. Depende sa brand din yung sizing. Ayan, check mo yung site ng bibilang mo ng bike. Ang alam ko sa Canyon, may size guide sila dun. Size guide na maliban sa height mo, yung inseam height mo, susukatin din. Tapos, sila magko-compute ng bike size para sa'yo. O kaya, pa-bike fit ka muna. Mm. Tapos, sila magdidikta ko ng size ng bike ang pwede mong gamitin. O, yan muna sa ating copy and session. Kung may mga tanong kayo dyan, tanong nyo lang. Maraming salamat, Ultra Gravel. Napakatindi. Napakaganda ng iyong ruta. Dumi ng bike namin, pero yan, dito kami sa Cycle and Brew sa may Yan, Clark. Clark. Kita-kits sa 120. Aba? October. Mm. Ayun, no? Ayan. Salamat sa Prox. Mm. Sa patuloy na suporta. At sa Lianeta family, sa Cookies. Cookies. Eh, nakain natin kanina yun. Oo, lifesaver kanina. Nung naghanap tayo ng kainan eh. Ano pa? Spider Philippines. Spider. Spider. Victoria. Victoria Tires. Baka naman. Baka naman. Maraming nag-enjoy sa mga sumali kanina sa Ultra Gravel. Kasama na kami doon. Oo. Yan. Sa River Crossing. Oh, mas maputik, mas masaya. Yan. Hanggang sa muli. Alam. Alam.